Napasigaw sa matinding takot si Abby. "Ibaba mo yan." Hindi makatingin sa baril na sigaw niya. "Ibaba mo, sabi." Mabilis na ibinaba ni Carlos ang baril at agad na ibinalik sa drawer. "Ikaw naman kasi, hindi ka man lamang kumakato." Nakahinga ng maluwag na saad nito. "Ba't ba ako kakatok? May susi naman ako." Pairap na sagot niya at naupo sa desk. "O anong nakain mo at pumunta ka rito sa ganitong oras ng gabi? Mag-aalas 8 pa lamang iyon." "Bakit?" Tumingin siya rito. "Hindi ba't sinabi mo sa akin na kahit anong oras ay pwede akong pumunta rito kapag may gusto akong gawin? Akala ko ba'y hindi ka nababalik rito?" Muling tanong nito. "May magagawa ka ba kung gusto kong bumalik?" Pabalang na sagot niya, na nais pagtakpan ang pananabik na muling makita at makasama ang binata. "Well, baka kaya ka lang bumalik ay dahil naiwan mo sa drawers mo ang imported chocolates mo." Pabirong tanong ni Carlos, na nasa mga mata ang excitement sa muli nilang pagkakasama ni Abby. Napalunok siya. "Huwag kang mapipikon." Mabilis na dugtong nito. Nang maramdaman ang pananahimik niya. "All right. I came back dahil interesado na ako sa kaso ni Rogelio. Hindi kaya namimiss mo lang ako?" Muling pabirong tanong nito. "Pwede ba, Carlos? Hindi na ako nakikipagbiruan sa iyo." Kuway inis na sabi niya, habang pinamumulahan ang mukha. Totoo naman kasi isa iyon sa mga dahilan kung bakit napapunta siya ng alanganing oras sa opisina nito. Hindi siya mapakali kapag hindi nakikita si Carlos. Alam niyang sa mga oras na iyon ay nasa opisina pa ito. Kaya nang hindi niya kayang pigilan ang sarili, ay sumugod na nga siya rito. "I've target witness." Pagkakuway ay seryosong anunsyo niya. "Sino?" Napapurmal na tanong ni Carlos. "Ang dating tauhan ni Senador Eugenio na tumistigo laban kay Rogelio." Sagot niya. "Sa nabasa ko sa mga lumang newspaper, pagkatapos ng kaso ay tumiwalag na ito at isa pang kasama nito sa grupo ng mga tauhan ni Senator Eugenio. May kutob akong nabayaran lamang ang mga ito ni Eugenio. Isang buwan pagkaraan mabilanggo si Rogelio, ay natagpo ang patay ang isa sa mga witnesses na si Julio. Ngunit walang makipagsabi kung sino ang pumatay o ang nagpapatay rito. Ang hahanapin natin ngayon ay isang testigo na si Leonardo Espiritu. Maaaring nagtatago siya sa probinsya." Bahagyang natawa si Carlos. "At saang sulok ng mundo mo naman hahanapin si Leonardo na iyon?" Tanong nito. "Baka tulad ni Julio ay pinatay na rin ito. At kung sakaling matagpuan naman natin ang lalaking iyon, makasisiguro ka bang babaliktad ito at papanig sa atin pagkatapos siyang idiin ni Rogelio? May 4 na taon na ang nakakaraan. Babayaran natin siya." Mariing sagot niya habang nakatitig ng tuwid sa mga mata ni Carlos. "Sa tingin mo ba ay hindi kayang gawin iyon ni Senator Eugenio? Babayaran natin siya ng mas malaki sa maaaring ibinigay ng senador." Sagot niya. "Nakahanda akong tumulong kung wala kang pera." Umingo siya. "Are you serious?" Natatawang tanong nito. "Alalahanin mo, kumukuha ka lang ng experience sa akin para mumuhunan ka na. It's not the right time for you to spend money for a case. Kung makakatulong sa iyo ang kaso ni Rogelio, mas makakatulong ito sa akin." Diretsang pag-amin niya. "Dahil sinabi ng daddy mo?" Napapailing na sabi ni Carlos. "No." Mabilis na sagot niya. "Dahil gusto ko. Gusto kong maging magaling na abogado. Gusto kong magkaroon ng pangalan. At gusto kong Napasulyap siya muli kay Carlos.
at nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip nito. Gusto sana niya idugtong na gusto na itong makasama. Bueno, Abby, let's get going. Pagkakuway saad nito. Saka naupo at ibinuklat ang file sa ibabaw ng desk nito. Pwede bang magkape muna? Mahinang tanong niya. Napasulyap muli si Carlos sa kanya. Pagkakuway na pailing na tumayo upang ipagtimpla siya ng kape. No, mabilis na pigil ni Abby. From now on, ako na ang magtitimpla ng kape ko at ng kape mo. Tumalikod si Carlos upang ikubli ang pagsilay ng matamis na ngiti sa mga labi nito. Hindi nagtagal, ay nagkaroon ng initial hearing sa courtroom matapos ipatawag ng korte ang mga taong involved sa kaso. Madaling nakapaghanda si Senador Eugenio sa apela ni Carlos. Nakilala niya ito ng personal at nakadaupang palad pa. Wala pang testigong maiharap sina Carlos at Abby laban sa senador, kaya madaling natapos ang hearing. Nang sumunod na gabi, ay nagsadya sina Carlos at Abby sa lugar ng pinangyarihan ng krimen, sa Rizal Antipolo. Nagtanong-tanong sila rito kung may nakasaksi sa krimen at may nakakaalam sa lahat ng mga nangyari. Ngunit dahil matagal na ang nangyari, bigo silang makakuha ng impormasyon. Pinuntahan din nila ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Senator Cabrera. Ngunit ang dating matalahib pang lugar ay isa ng subdivision na imposibleng magkaroon pa ng bakas ng pagpaslang sa senador. Sumunod nilang pinag-aralan ay ang mga records ng NBI. May fingerprints ang baril na natagpuan kay Rogelio na ginamit daw nito sa pagpatay kay Cabrera. Ngunit walang nakuhang trace ng pulbura ng bala sa kamay at braso nito. Pagkatapos ng buong araw ng pag-iimbestiga, ay nahahapong sumakay ng kotse sina Abby at Carlos. It was getting dark at wala silang malinaw na impormasyon. Hindi kaagad pinaandar ni Carlos ang sasakyan. Sa halip ay nag-iisip itong tumanaw sa malayo. Tama ka. Isang madaling kaso ang una kong nahawakan at hindi ako nahirapan ng gaya ng ganito. Pagkakuway na pabuntong hiningang sabi nito, mahirap pala. Are you telling me that you want to give up? Tanong ni Abby. Hindi ko alam. Mahinang sagot nito. Hindi mo alam? Malakas na tanong nito. That means, bigla mo nalang bibitiwan ang kaso kapag nahirapan ka ng husto. Don't do this, Carlos. We need this case. You need me. And I need you too. Napapangiting ibinaling nito ang paningin sa kanya. Hindi ko alam kung dapat kong ikatuwa ang bigla mong pagbabago, Abby. Anito. Kung noong una ay hindi ka interesado sa kaso at sa mga ginagawa natin, ngayon ay mukha kang porsigido ka pa kaysa sa akin na ituloy ang kaso ni Rogelio. Napatungo si Abby. When Dad told me that you want to serve humanity, kaya ka pumasok sa Abad Law Office, natawa ako. Pagtatapat niya. Nang magka-interes ka ng kaso ni Rogelio, I thought you're just guilty dahil marami kang nagawang kasalanan before, perhaps in the States, that you want to cleanse your soul, do some honest work, and help other people. Pero hindi totoo iyon, di ba? Seryoso ang mukhang tiningnan niya si Carlos. Gusto mong magkaroon ng pangalan sa profesyon natin, pero ang pinaka-importanting dahilan mo ay pagbigyan si Yaya Kunching at tulungan si Rogelio. Hindi ba? Tumango si Carlos. Then, let's help him, Carlos. Nakikiusap ang mga matang sabi nito. Naumpisahan na natin ito. Ituloy na natin. Thanks, Abby. May ngiti ang mga labing ginanap nito ang mga palad niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso
nang maramdaman niya ang init ng palad nito. Tila may kuryenteng tumulay sa kanyang buong katawan. She closed her eyes upang lalong damhin ang kaayang-ayang sensasyon niya iyon. Then she thought of Carlos, his smiling eyes, his sensual lips. Napamulagat siya nang may dumampi sa kanyang mga labi. Carlos' lips were on her lips. Tumututol ang kanyang isip, ngunit hindi ang kanyang puso. She closed her eyes again. Nadama niya ang pananabik sa gestures ni Carlos. He touched her face with care. His hands moved down her neck, her chest, unbuttoned her top, and cupped her pointed breast. Bigla niya itong naitulang. Tila doon din lamang natauhan si Carlos sa hindi napigilang pananabik. Pareho nilang hindi kayang salubungin ang mga mata ng isa't isa. Sa ilang sandali ay namayani ang kakabinging katahimikan. I'm sorry. Pagkaraay sabi ni Carlos na ang mga mata ay nakatutok sa harapan. Hindi siya kumibo. Tahimik na pinaandar ni Carlos ang kotse. Muling naghari ang katahimikan. Abby, sa wakas, ay muling sambit ng binata. May gusto ka bang sabihin? She asked in a soft voice. Could you do me a favor? Tanong nito. What is it? Humugot ito ng malalim na hininga. I'm exhausted, but I don't want to go home yet. Gusto kong mag-relax somewhere. Pwede ba tayong lumabas? Well, nasa labas na tayo. Her face were blushing when she smiled. Yes. But what I mean is kumain sa isang restaurant. Maglibang kahit sandali. Matagal-tagal ko na rin hindi nabibigyan ng break ang sarili ko. And I guess you too deserve a break. Why not? Mahinang sagot niya. Pero siguraduhin mong hindi masarap ang mapagkain sa restaurant na pupuntahan natin. Dahil baka lalo namang madagdagan ang timbang ko. She remained smiling. You look even more beautiful when you smile. Seryosong sabi nito na nakatitig sa kanyang mga mata. Nahihiyang bumawi na naman siya ng tingin. Kahit chubby ako? Tanong niya sa isip. Hindi ako sexy katulad ng mga babaeng na i-date mo. She glanced at him again. He was smiling. Patuloy itong gumagwapo sa paningin niya. Pakiramdam niya ay ligtas siya habang kasama niya ang maginoong lalaking ito. And she couldn't help falling in love with him. Gosh, Carlos. I never thought na dadalhin mo ako sa romantic restaurant na ito. Natatawang sabi ni Abby. Nang kumakain sila ni Carlos sa isang restaurant. Look at us. Tayo lang yata ang informal at magkaibigan dito. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Halatang ang lahat na naroroon ay mga magkakasintahan. Some men were proposing to their girlfriends. Isang babaeng napasigaw sa tuwa nang bigyan ng diamanteng engagement ring ng boyfriend nito. I wish ako rin, naisip ni Abby, na nakangiting nakatingin sa babae. Napangiti si Carlos nang mapansing nakatingin siya sa singsing. I'm sure you have lots of suitors. Hindi nito napigilang sabi. Wala ka pa rin bang nagugustuhan sa kanila? Tipid ng ngiti ang pinakawala niya. She couldn't tell na insecure siya noon dahil sa kanyang figure. May mga nanliligaw pero hindi niya binibigyan ng pansin dahil iniisip niyang baka paglaruan lamang siya. I guess hindi pa ako handa sa commitment. Sagot niya. But you're not getting any younger. Anito? Yeah, right. Tatango-tango na sabi niya. Pero kung ikaw ang liligaw sa akin, hindi ako magdadalawang isip. Sa loob-loob niya. You're the kind of man every woman wants to have.
Tiningnan niya ito at hindi niya napigilan ang mga salitang lumabas sa kaniyang mga labi. Do you have a girlfriend? She's in the US. Matapat nitong sagot. May negosyo ang mga magulang niya roon at kapitbahay sila ng lola ko. I see. Napatungong sabi niya at may parang kumurot sa puso niya. Tama ang sapantahan niyang may kasintahan na nga ito. Isang babaeng maganda at sexy. Hindi ang tipo niya ang magugustuhan ito. But he just kissed me, sabi ng isip niya. Dahil namimiss lang niya ang girlfriend niya. Sagot ng isang bahagi ng isip niya. Siguro ay mukha ng nobya niya ang kanyang nakikita habang hinahalikan kaniya. Dagdag ng isang bahagi ng isip niya. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.